Every business decision starts with a priority. The question is it the right one? Welcome to Bible to Business, where we connect timeless biblical principles to real-life business decisions. I'm Kuya Simon, and after years of building businesses, working with different people, and making hard decisions, may isang bagay na naging malinaw sa akin. Hindi lahat ng kumikita worth it na itayo. May mga negosyo na mabilis lumaki, maganda sa numbers, mukhang successful sa labas, pero hindi lahat tumatagal. Kadalasan, hindi ito dahil kulang sa skills o kulang sa opportunity. Madalas, priority ang problema. Kaya ang tanong ko palagi, lalo na kapag may pressure, ano ba talaga ang inuuna natin? May isang verse sa Bible na hindi lang nag-shape ng faith ko, but kundi pati ng leadership at business decision ko. That's Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Madalas na natin naririnig to bilang spiritual advice. Pero para sa akin, isa itong leadership framework. Kasi ang context nito, usapan tungkol sa worry. Worry sa provision, worry sa bukas, worry kung sapat ba ang kikitain. Parang negosyo lang. Diba? Hindi sinabi ni Jesus na huwag kang magtrabaho. Ang sinabi niya, huwag kang mamuhay sa takot. So, ano ba talaga ang meaning ng seek first? Hindi ito tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa priority. Kapag may pressure sa negosyo natin, doon lumalabas kung ano talaga yung inuuna natin. Mabilis na kita ba o tamang paraan? Seeking first means inuuna mo muna ang tama bago ang resulta. Process before profit. At ano naman ang kingdom of God? Ito ay hindi lugar. Ito ay paraan. God's way of doing things. God's values. God's system. So kapag sinabing seek first the kingdom of God, ang ibig sabihin, unahin mo ang tamang proseso kahit mas mabagal. Sa negosyo, makikita mo to sa kung paano ka magpresyo, paano ka mag-hire, paano ka magtrato ng tao. Hindi lang tanong na legal ba, kundi tama ba. Kasama sa verse ang isang mahalagang phrase na, and His righteousness. Righteousness is not perfection. It's alignment. Alignment sa values, alignment sa principles, alignment sa long-term vision. And sa business terms, hindi ka lang dapat nagtatanong kung kikita ba. Nagtatanong ka rin dapat ng tama ba kahit walang nakatingin. Kapag profit ang inuuna sa lahat, pressure starts to change your decision. Nagiging atat, nagiging kahanap ka ng shortcut, or unti-unti, nagko-compromise ka na. Hindi biglaan, pero kunti-kunti, little by little. At doon nawawala ang clarity, trust, at direction ng negosyo. Pero kapag purpose ang inuuna, mas mabagal minsan, pero mas matibay. At kapag matibay ang foundation, kaya nitong buhatin ang growth. Hindi ito promise ng instant success. Ito ay promise ng order. May tamang timing ang blessing. Hindi lang profit ang ina-add ni God, kundi capacity to handle growth. Kung nanonood ka ngayon at pakiramdam mo, mabagal ang progress, mabigat ang decisions, o parang laging may pressure, gusto kong malaman mo to. Hindi ka nahuhuli. Minsan, pinapabagal tayo ni Lord, hindi para pigilan, kundi para i-realign. Bago ka gumawa ng susunod mong malaking desisyon, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ba ang inuuna ko ngayon? Kasi kung ano ang inuuna mo, siya rin ang huhubog sa negosyo mo. Tandaan mo, success is important, but integrity is essential. This is Kuya Simon of Bible to Business.